Hinamak na manugang. Kabanata 205. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng pamahid ay parang langit at lupa. Si Ren Jianjian ay nakonsensya at nagsisi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, Master Dixon, ngayon lang ako nagkasala sa iyo. Sana mapatawad ako ni Master Dixon sa pagiging tanda ko, pero nagkamali ako sa iyo. Kasalanan ko talaga. Ang kanyang bibig ay puno ng puti, at siya ay nasa isang malungkot na kalagayan. Gayunpaman, matagal na siyang nasa mundo ng negosyo, kaya mabilis siyang kumalma. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko siya ng mataimtim kay Alex Dixon at hindi bumangon ng matagal. Napabuntong hininga ang karamihan sa paghanga. Ang kilalang kumpanya ng Ren Hitang, ang presidente, ay talagang ibinaba ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa isang ordinaryong binata sa harap ng lahat. Dad, your status is precious, paano ka hihingi ng tawad sa ganyang tao? Galit na sigaw ni Renfeng. Dahan-daang bumangon si Ren Jianjian at bigla siyang sinampal. Sumigaw siya ng malakas, Evil Son. Kung hindi dahil sa ointment ni Master Dixon, natakot ako na nakapasok na ako ngayon sa morgue. Humingi agad ng tawad kay Master Dixon. Mabilis at mabigat ang sampal. Si Renfeng ay sumuray-suray ng ilang hakbang at muntik nang mahulog sa lupa. Tatay. Dumudugo ang bibig ni Renfeng dahil sa sampal. Panik niyang paliwanag. It must be. Oo nga pala, dapat gumana ang ointment ko. Manloloko si Alex Dixon. Nagkataon lang. Matiim na tinitigan ni Ren Jianjian si Renfeng at galit na sinabi, hindi kita tinanong. Sabihin mo sa akin, anong lason ang inilapat mo sa akin? Hindi ito lason. Natarante si Renfeng at mabilis na sinabi, ito ay isang banal na gamot na ginugol ko ng 240 milyon para bilhin. Sa isang iglap, napagtanto niyang nailabas niya ang impormasyon at mabilis na itinikom ang kanyang bibig, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hamak na nilalang. Galit na galit si Ren Jianjian kaya nanginginig ang buong katawan niya. Di ba sabi mo gamot ito na ikaw mismo ang bumuo? Ako. Sa sobrang takot ni Renfeng ay nanginginig siya. Hindi man lang niya masabi ang isang kumpletong pangungusap. Isang sarkastikong boses ang nagmula sa karamihan. Hehe, akala ko lumang brand ang Ren Hitang, pero hindi ko inaasahan na bibilhin niya lahat ng Race Eta. Iniisip ko kung sino ang mayamang bumili ng gamot kagabi. Siya pala ang young master ng Ren Hitang. Gusto pa niyang bilhin ang mga formula. Maiisip kung gaano basura ang tinatawag na mga secret formula ng Ren Hitang. Talagang nahulog sa iyong mga kamay ang reputasyon ng kumpanya, ikaw na hindi karapat-dapat na anak. Galit na galit si Ren Jianjian. Nagpadala siya ng isang sipa gamit ang kanyang puso, dahilan para mapaupo si Renfeng na paralisado sa lupa. Medyo natarante si Chen Xiaojiao at sinabing, tama yan. Logically speaking, ang medicinal herbs na mahigit 200 milyon ay nasubok na Master of Medicine. Paano ito magiging lason? Sinabi ni Alex Dixon, iyon ay dahil ang mga nakapagpapagaling na epekto ay masyadong malakas at kulang sa gamot, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi makakatiis nito. Sa simula, hindi niya kailangan alang ang gastos, at sinunod lamang ang pamamaraan ng walang kamatayang gamot upang makagawa ng medicinal paste. Bagamat kalahati lang ang ginawa niya, hindi pa rin nakayanan ng mga ordinaryong tao ang mga katangiang panggamot. Nagdududang tanong ni Chen Xiaojiao, paano mo nalaman? Mahinang sinabi ni Alex Dixon, dahil ang gamot na nabili sa halagang 240 milyon ay ginawa ko rin. Pagkatapos ng isang pause, bigla siyang nagdagdag ng isa pang tanong. Pero may depekto ang gamot na yan. Kaya itinapon ko sa mga imburnal at nabahiran ng maraming maruruming bagay. Kaya pala ang bango ng amoy. Hindi ko ine-expect na ma-auction pala. Laking gulat ko rin. Ipapaalala ko lang sana kay Boss Ren na may side effects, pero sa kasamaang palad, hindi ito na-appreciate ni Boss Ren. Ang mga imburnal ba sa likod ng bulwagan ng gamot ng Show family? Umirap si Chen Xiaojiao, iyan ang mga imburnal sa banyo. Puno ito ng tae at ihi. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at awkward na tumingin kay Ren Jianjian. Bagamat hindi natapos si Chen Xiaojiao sa pagsasalita, malinaw din itong narinig ng mga naroroon. Napakapangit ng ekspresyon ni Ren Jianjian at halos masuka siya.
Hindi nakakagulat na kakaiba ang amoy ng medicinal paste. May amoy ng dumi na nahalo sa halimuyak na panggamot. Kanina pa pala nababad sa dumi. Marami rin ang may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gusto nilang tumawa ngunit hindi sila naglakas loob. Ang amo ng Ren Hitang ay talagang nang-agaw ng pagkain sa mga aso at kumain ng dumi ng hindi direkta. Kung ito ay kakalat, ito ay marahil ang nakikitang biro ng taon. Si Ren Jianjian ay labis na nagalit sa kanyang puso. Inilabas niya ang kanyang galit kay Ren Feng at sumigaw na may malungkot na mukha, bakit ang pamilya Ren ay gumawa ng isang halimaw na katulad mo? Mula ngayon, hindi mo na pinapayagang gumawa ng hakbang sa kumpanya. Mula ngayon, ang lahat ay nasa kontrol ng kapatid mo sa ilalim. Tatay. Bumagsak si Ren Feng sa lupa na parang nabali ang kanyang mga buto. Hayagan at palihim niyang pakikipag-away kay Renan, at nakuha rin niya ang suporta ng kanyang pamilya. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagpapaalis kay Renan sa kumpanya. Pero ngayon, siya pa talaga ang pinalayas. Nang makitang nahihiya ang kanyang ama, nagmamadaling humakbang si Renan para maayos ang mga bagay-bagay. Dad, tinulungan ni Master Dixon ang Ren family na gumawa ng repairing oint. Dapat natin siyang pasalamatan. Siyempre, bumaba na rin ng hagdan si Ren Jianjian. Nag-isip siya sandali at sinabing, Master Dixon, salamat sa pagtulong mo sa amin ngayon. Lubos ang pasasalamat ng Ren family. Gagamitin ng Ren family ang repairing ointment bilang pinakamahalagang strategic plan para sa taong ito, at mag-invest ng 100 milyon para sa buksan ang market. Kapag nasa market na ang repairing ointment, gusto kong bigyan ka ng 20% ng shares. 20%. Ang karamihan ay nagpipigil ng hininga, ang kanilang mga mata ay puno ng inggit. Ang pamilya Ren ay talagang mapagbigay. 20% ng bahagi ng gamot ay 20 milyon. Ang tao ng dibidendo lamang ay hindi bababa sa 10 milyon. Sa paghiga pa lang, tataas na ang yaman ni Alex Dixon. Isa lang itong gintong laryo na nahulog mula sa langit. Malumanay ang ekspresyon ni Ren Jianjian, at may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Napagpasyahan na rin niyang gumawa ng isang malaking hakbang, dahil ngayon lang ay masyadong awkward. Kailangan niyang guluhin ang mga tao at hugasan ang nangyari. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ren Jianjian nang makita niyang bumulalas ang mga tao sa paghanga. Kahit na ano, ang pamilya Ren ay mayaman. Sa sandaling ito, mukhang nahihiya si Renan. Nag-aalangan niyang sinabi, Tatay, sa totoo lang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng malakas. Bakit mo tinatago? Sigaw ni Ren Jianjian. Masasabi lang ni Renan, Dad, actually nakapag-invest na si Master Dixon ng 1 billion para i-develop ang repairing ointment. Kung mag-invest ka ng 100 million, meron pa siyang 70% na shares. Ano? Nagulat si Ren Jianjian at matagal na hindi nakabalik sa kanyang katinoan. Tila may hanap si Ren Feng sa kanya at tumawa ng malakas, 1 bilyon. Kuya, tingnan mo ang kanyang mga punit na damit. Wala pang 500 yuan ang mga iyon. Siya ay lubos na isang mahirap na tao. Sa tingin ko ay mahihirapan siyang kumuha ng 100 milyong yuan. Si Ren Jianjian ay nag-alinlangan din. Magsasalita pa sana siya nang biglang nag-vibrate ang phone niya. Pinandilatan niya si Ren Feng at kinuha ang kanyang telepono para tingnan. Agad siyang na-freeze sa lugar na parang tinamaan ng kidlat. Sa telepono ay isang abiso mula sa bangko. Mayroong mahabang string ng 0. Ito ay 1 bilyong cash. Natigilan si Ren Jianjian. Nanginginig tuloy ang kanang kamay niya na nakahawak sa phone. Si Ren Feng, na nasa tabi niya, ay mariing pinaikit ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Nakaramdam siya ng lamig sa buong katawan. Hindi siya makapaniwala. Paano magkakaroon ng 1 bilyong yuan ang netong halaga ng isang dukha na nakasuot ng mga kalakal sa kalye? Ang mga tao sa paligid ay nagsisiksikan din sa kanya, at silang lahat ay namangha. Ito ay 1 bilyon. Kahit na ang pinakamalaking tao sa Haicheng, ang Li family, ay nagkaroon lamang ng netong halaga na 5 bilyong yuan. Ang lahat ng asset ni Ren Hetang, kasama ang mga nakalistang share, ay hindi hihigit sa 6 na bilyon. At si Alex Dixon ay casual na naglabas ng 1 bilyon, na para bang bumibili siya ng gulay sa isang palengke ng gulay.
Maaaring isipin ng isa kung gaano kalaki ang kanyang background. Hindi na naglakas loob si Ren Jianjian na tingnan si Alex Dixon. Siya ay labis na natakot sa kanyang puso. Alam na niyang hindi ordinaryong tao si Alex Dixon. Ang kanyang background ay hindi maisip. Magalang na tanong ni Ren Jianjian, Master Dixon, taga Jing City ka ba? Ang apelyido ng taong ito ay Dixon, nagkaroon din ng pamilyang Dixon sa Jing City. Hindi lamang ito sum-akop sa tatlong nangungunang posisyon sa pambansang listahan ng pinakamamahal na tao, ngunit mayroon din itong napakalakas na pamilya. Mayroong mga tao mula sa pamilya Dixon sa itaas na antas ng lahat ng mga kaharian. Hindi ito isang bagay na maaaring tingnan ni Ren Het-ang. Si Alex Dixon kaya ang tagapagmana ng Dixon family. Kabanata 206. Sa pag-iisip nito, si Ren Jianjian ay pawis na pawis. Kung ang kabilang partido ay talagang tagapagmana ng Dixon family, ilang salita na lang kung gusto niyang sirain ang pamilya ng Ren Hitang. Si Ren Feng ay naparalisa rin sa takot. Kung si Alex Dixon ay isang miyembro ng Dixon family, maaaring siyang mamatay ng 100 beses. Natahimik din ang paligid. May mga taong umaatres pa. Ang bawat tao ay may parehong iniisip tulad ni Ren Jianjian. Ang young master ng Dixon family ay talagang dumating sa Haicheng. Isa lang itong gintong bundok na bumaba mula sa langit. Walang sinuman ang kayang saktaan ang dakilang Buddha na ito. Nagulat si Alex Dixon. Alam niyang sobra niyang inilantad ang kanyang kayamanan, at nagdulot ito ng hinala ng iba. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, actually, ang totoo. Hindi ko ito puhunan. Si Li Tailei ang gustong mag-invest sa isang project. Nagkataon, si Boss Ren ay gustong gumawa ng gamot, kaya ipinakilala ko ito sa kanya. Ako, ay ahente lamang ni Director Lee. Tiningnan niya si Renan habang nagsasalita. Saglit na natigilan si Renan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan at sinabing, nga pala, si Director Lee ang namuhunan dito. Bagamat hindi niya alam kung bakit itinulak ni Alex Dixon ang sisi kay Li Tailei, marami na siyang nakitang bagay. Alam niyang hindi dapat simple ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon, kaya tumulong siyang magsinungaling. Kaya si Director Lee, nakahinga ng maluwag si Ren Jianjian na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Nakahinga ang tensyon niyang katawan. Nakahinga rin ng maluwag ang paligid. Si Li Tailei ang pinakamalaking tao sa Haicheng, at siya ang nag-invest dito. Ito ay may katuturan. Gayunpaman, ang pamumuhunan ng 1 bilyon sa isang pagkakataon ay isa ng malaking pamumuhunan kahit para sa pinakamayamang tao sa Haicheng. Ito rin ay nakikita dahil sa tulong ni Alex Dixon. Higit pa rito, talagang hinayaan ni Li Tailei si Alex Dixon na kumatawan sa mga pagbabahagi. Makikitang hindi mababaw ang relasyon ng dalawa. Dahil malapit ang relasyon ni Alex Dixon kay Li Tailei, hindi nang ahas si Ren Jianjian na magpabeya. Nagmamadali niyang sinabi, maraming salamat sa tulong ni Master Dixon sa paghila ng mga string. Nabalitaan ko ngayon sa anak ko na gusto mong magtayo ng pabrika ng parmasyutiko, tama. Magbayad din para sa lahat ng pondo. Kunin ito bilang isang maliit na regalo para pasalamatan si Master Dixon sa pagliligtas sa aming buhay. Nag-isip sandali si Alex Dixon. Siya ay isang karaniwang tao sa mga pabrika ng pharmaceutical. Gayunpaman, sa exposition ngayon, nakita niya na masyadong mahal ang mga gamot ng mga pangunahing kumpanya ng pharmaceutical. Ang ilan sa mga gamot na anti-cancer na inakala niyang may average na epekto ay talagang hindi bababa sa ilang libong yuan bawat kahon. Paano kaya ang mga ordinaryong tao na makabili ng ganoon kamahal na mga gamot? Kamatayan lang ang hinihintay nila. Sa makatuwid, nais niyang magparehistro ng isang kumpanya ng parmasyutiko at magtayo ng isang pabrika ng parmasyutiko. Una, gusto niyang gamitin ang isang bahagi ng Res Eta sa 9 Profound Heaven Scripture para makinabang ang publiko. Pangalawa, nais niyang gamitin ito bilang isang lihim na puhunan upang mapalawak ang kanyang lakas. Tulad ng para sa Haicheng, magiging isang independenteng imperyo ng negosyo na hindi siya aasa sa pamilya Dixon. Dahil pamilyar na pamilyar si Ren Het-ang sa pabrika ng parmasyutiko at binayaran ang lahat ng bayad, tumango si Alex Dixon at sinabing, okay. 1 bilyon ang gagamitin para sa pagpapaunlad at pamumuhunan ng repairing ointments.
Susubukan naming buksan ang dayuhang merkado. Sige, pagkatapos ng clinical trials ng Medicine Pass, agad na nag-set up ng branch company sa ibang bansa. Mabilis na sabi ni Ren Jianjian na sumabog sa tuwa. Noon pa man ay sinasakop ng Ren Hetang ang domestic market. Maraming beses niyang gustong buksan ang internasyonal na merkado para maisapubliko ang TCM ng China sa buong mundo, ngunit nagdurusa siya sa hindi sapat na pondo. Ang maaaring gamot ay hindi kinilala ng ibang mga bansa. Ngunit ngayon, may 1 bilyong pamumuhunan at ang mga mahimalang epekto ng repairing ointment, ilang minuto lang para makapasok ang Ren Hetang sa merkado ng parmasyutiko sa ibang bansa. Kahit na ang Ren family ay nagmamay-ari lamang ng 100 milyong shares, mahirap pa ring tansyahin ang tubo. Masasabing pinuna ng pamumuhunan ni Alex Dixon ang nakikitang panghihinayang ni Ren Jianjian. Tumingin si Renan sa paligid at binalak na tawagan si Renfeng para humingi ng tawad kay Alex Dixon. Bigla siyang sumimangot. Ha? Saan nagpunta si Renfeng? Tumingin si Ren Jianjian sa paligid na may malungkot na mukha, ngunit walang bakas ng Renfeng. Galit na sabi niya, saan kaya tumakbo ang bastos na ito? Hanapin mo siya agad at lumuhad para humingi ng tawad kay Master Dixon. Tuldok. Sa isang underground na bodega ng Expo, itinulak ni Renfeng ang pinto at pumasok, puno ng galit ang kanyang mukha. Ngayon pa lang, sinamantala na niya ang kaguluhan sa karamihan para makatakas. Kung hindi, nakikita ang ugali ng kanyang kuya kay Alex Dixon, tiyak na hihingi siya ng tawad sa panloloko. Si Renfeng ay napuno na ngayon ng puot, at sinisi niya ang lahat kay Alex Dixon. Kung hindi dahil sa hitsura ni Alex Dixon, hindi siya maalis sa karapatan ng paghalili ng kumpanya. Kuya Feng. Mabilis na lumapit sa kanya si Megan Lewis at napasigaw sa takot. Bilisan mo at tingnan mo. Anong nangyari sa kapatid ko? Kakakuha lang niya ng ointment na binigay mo sa kanya at orihinal na ayos pa, pero ngayon bigla na lang sumisigaw na ang sakit ng kamay niya. Ang sakit-sakit. Hinawakan ni Mark Lewis ang kanyang kanang kamay, at ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Ang kanyang kanang braso ay naging itim at necrotic. May 2 doktor sa tabi niya, at kinakabahan silang ginagamot siya. Pinagpapawisan si Mark Lewis sa sakit. Nawala ang lahat ng pakiramdam ng kanang kamay niya. Kakagamit lang niya ng ointment ni Renfeng, at mabilis na gumaling ang paile niyang kanang kamay. Nagtago ang magkapatid sa meeting room at nagplanong hintayin munang umalis si Alex Dixon bago umalis. Gayunpaman, wala pang 1 minuto, ang kanyang kanang braso ay naging itim at namamaga. Ito ay isang sakit na tumatagos sa puso. Medyo natakot si Megan Lewis. Mabilis siyang tumakbo palabas at nakita ang 2 doktor. Ang 2 doktor na ito ay mga dalubhasang guro mula sa klinika na dumating upang lumahok sa Expo. Kumunat ang noo ng isa sa matandang doktor at umiling, parang hindi ko kayang panatilihin itong kanang braso. Ano ang sinabi mo? Nagulat si Mark Lewis at mabilis na nagmakaawa, Doktor, pagalingin mo po ako. Ang ayos ng kamay ko kanina lang, hindi ko alam kung bakit biglang naging ganito. Napabuntong hininga ang matandang doktor, sinubukan ko na ang lahat. Sa karamihan, ang kanang braso mo lang ang mapoprotektahan ko, pero lahat ng meridian mo ay baldado. Sa hinaharap, ang kaliwang kamay mo lang makakain gamit ang chopsticks. Paano ito nangyari? Puno ng malamig na pawis ang buong katawan ni Mark Lewis. Siya ay nasa isang estado ng takot. Kahit nahawakan niya ang kanyang kanang kamay, hindi niya magawang kunin ang mga chopstick. Walang silbi ang brasong ito. Isa lang itong palamuti sa kanyang katawan. Alex Dixon. Siya iyon. Kinagat ni Renfeng ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Natigilan si Megan Lewis at mabilis na nagtanong, Kuya Feng, ano ang kinalaman nito kay Alex Dixon? Mabangis ang mukha ni Renfeng at galit na sinabi niya, yung binili kong gamot na inirerekomenda ay talagang walang kwentang gamot na itinapon ni Alex Dixon. May side effects itong herb, nagdudulot ng necrosis sa katawan. Tiniis ni Mark Lewis ang sakit at nagtanong, Renfeng, hindi ba ikaw nagdala ng gamot na ito? Sinabi mo pa na ito ay isang banal na gamot, maaari nitong gamutin ang aking kamay. Hehe, niloko ako ni Alex Dixon. Galit na sabi ni Renfeng, pagkatapos ay iniwagayway ang kanyang kamay at hinayaan munang lumabas ang 2 doktor.
Sinabi niya sa kanila ang nangyari sa labas. Natigilan si Megan Lewis nang marinig iyon. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang pakiramdam, nagmamadali siyang nagtanong, Kuya Feng, mayroon ka pa bang ointment sa lupa? Hindi. Umiling si Renfeng. Lahat ng iyon ay kinain ng aking ama at ng aso. Wala nang natira. Tapos baldado talaga ang braso ng kapatid ko. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Megan Lewis, at ang malamig na pawis ay bumuhos sa kanyang noo. Walang magawang sinabi ni Renfeng, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo si Alex Dixon. Sa kabutihang palad ay hindi naputol ang iyong kanang kamay, at ganoon din ito sa hinaharap kapag kumain ka gamit ang iyong kaliwang kamay. Malungkot ang mukha ni Mark Lewis. Dahan-dahan siyang tumayo at biglang sinipa si Renfeng ng malakas. Bullshit. Bagamat nasugatan ang kanang kamay ko, nagagalaw ko pa rin. Kung hindi dahil sa gamot na binigay mo sa akin, hindi sana napilayan ang kamay ko. Nasipa si Renfeng ng napakalakas kaya nasuray-suray siya ng ilang hakbang at nontog sa stand. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang likod. Galit siyang tumayo at sumigaw, Mark Lewis, wala itong kinalaman sa akin. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo si Alex Dixon. Si Megan, hindi makatwiran ang kapatid mo. Sabihin mo sa kanya. Hehe. Umisi si Megan Lewis at biglang sinampal ang mukha ni Renfeng. Basura si Alex Dixon. Hindi siya marunong magpino ng gamot. Nagsisinungaling ka sa akin. Nagdala ka ng gamot. Kakampi ni Alex Dixon ang kapatid mo. Nalinlang ba ang pamilya mo sa panlolokong ito, at sinasadya, tinulungan niya tayong pagtawanan. Kabanata 207. Tutulungan ko siya. Tinakpan ni Renfeng ang kanyang mukha at galit na sinabi, baliw ka ba? Bakit ako tutulong sa panloloko? Malamig na tumayo si Mark Lewis at ngumuso. Ang kamay ko ay napilayan ni Alex Dixon. He hates me to the core. It must be the two of make a deal in private. Otherwise, he would invest 1 billion yuan in your family for no reason. Do you think it's as kasing dali ng 10 yuan na kumuha ng 1 bilyong yuan? Natigilan sandali si Renfeng at galit na umungol, King ina I took the medicine for you and was kicked out of the company. I didn't expect to have two ingrates. Binigyan mo ako ng gamot. Napakadilim ng mga mata ni Mark Lewis na maaaring tumulo ng tubig. Si Alex Dixon ay nasa Lewis family sa napakaraming taon, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa basurang ito ay maaaring gumawa ng mga listahan na halamang gamot. Ang lalaking Dixon na ito ay orihinal na manloloko. Umasa siya sa kanyang bibig para manlinlang ng iba. Maging si Li Tailei at ang iba pa ay naniwala sa kanya. Siguradong nakumbinsi siya ng nakatatandang kapatid ni Renfeng. Kung marunong gumawa ng gamot si Alex Dixon, matagal na siyang mayaman. Bakit kailangan niyang maging in-law na manugang? Sigurado na ngayon si Mark Lewis na may lihim na pakikitungo kay Renfeng kay Alex Dixon. Hindi nagdalawang isip si Ren family na ipaghiganti siya para kumbonsihin si Alex Dixon na mag-invest kay Li Tailei. Nang maisip ito ni Mark Lewis, mas natitiyak niya na si Renfeng ay pumanig kay Alex Dixon. Kung hindi dahil sa gamot, hindi sana tuluyang napilayan ang kanang kamay niya. Galit na bumangon si Renfeng, tumalikod, at naglakad palabas. Damn it! Dog bite Lo Dongbin. Dapat hindi na kita tinulungan. Tatawagan ko ngayon si Alex Dixon at tingnan kung paano niya hahaharapin ang inyong dalawa. Saktong pagtalikod niya, bigla siyang sinunggaban ni Megan Lewis at inihampas ang isang kahoy na patpat sa kanyang binti. Sumigaw si Renfeng at bumagsak sa lupa. Nakaramdam ng matinding sakit ang kanyang kanang binti at diretsyong nabali ng stick. Si Megan Lewis na nakatayo sa kanyang harapan ay matagal nang nawala ang kanyang maamo at mapanlokong anyo mula noon. Mabangis niyang hinawakan ang pamalo sa kanyang kamay, at ang kanyang tingin ay mabangis. Para lang siyang babaeng yaksha. Megan, paano mo ako nagagawang ganito? Nakaramdam si Renfeng ng isang uri ng kahihiyan dahil sa pagtataksil. Nakaramdam siya ng sakit at galit habang umaatungal, I have treated you very well. Why would I even propose marriage to you? You actually dare to hit me. Propose marriage to me. Pinulot ni Megan Lewis ang sulok ng kanyang bibig sa panghahamak. Sinukli niya ang kanyang buhok at ngumisi sa pang-aalipusta. Ang tanga mo ngayon.
Wala kang pera at kapangyarihan. Sa tingin mo ba interesado ako sa'yo? Nakitulog ako sa'yo dati kasi akala ko magmamana ka ng Ren family. Pero ngayon hindi mo na kaya, bakit naman kita susundan? Nagalit si Renfeng at sinabing, kahit ano pa, anak pa rin ako ng Ren family. Sa tingin mo wala akong pera? Magkano kaya ito? Nagkibit balikat si Megan Lewes at sinabing, hindi ikaw ang kahalili ng kumpanya. Makakakuha ka lang ng ilang daang libong pera sa bulsa. Hindi sapat ang halaga nito para suportahan ako. Ang mga taong napasukan ko. Ang contact sa nakaraan ay ang lahat ng mga taong may kapangyarihan at impluensya sa pamilya. Sila ay hindi bababa sa 1 milyon o higit pa. Pagkasabi nun ay ngumisi ulit siya. Nung nag-book ako ng kwarto sa'yo, bigla akong naglagay ng bukol ng dugo ng kalapati sa sahig. Sa tingin mo ba ikaw ang unang lalaki ko? Idiot. Megan, ikaw. Natigilan si Renfeng at hindi makapagsalita. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang nahulog siya sa bangin, at nanlamig ang buong katawan niya. Noong una ay inakala niya na si Megan Lewes ay isang dalisay at maislan na mahinang babae, kaya hindi niya maiwasang humakbang at galit na galit si Alex Dixon. Ngunit hindi niya inaasahan na totoo ang lahat ng sinabi ni Alex Dixon. Ang walang magawa at nakakaawang mahinang babae na ito ay talagang isang magandang ahas. Hindi. Ito ay mas makamandag pa sa isang magandang ahas, isang babaeng alakdan. Isa pa, nang sinusundan siya ng babaeng ito sa hotel, naglabas pa siya ng damit na may dugo ng kalapati para maging dalisay. Hindi alam kung gaano karaming lalaki ang natulog sa kanya. Nakatayo siya sa isang berdeng damuhan, ngunit talagang nakikita niya ang babaeng ito bilang isang kayamanan. Nagnakaw siya ng gamot para sa kanya, kinontra ang kanyang kuya para sa kanya, at nagnakaw ng pera sa kumpanya para ibili siya ng gamot sa espiritu. Nabaliw lang si Renfeng, at baliw na sumugod kay Megan Lewes. Putsyo, papatayin kita. Magwala ka. Sinipa siya ni Mark Lewes sa mukha, dahilan para bumagsak si Renfeng sa lupa. Dumudugo ang ilong niya, king ina binali mo kamay ko. This death will be counted on you. Mabilis na sinabi ni Megan Lewes, kuya, hanapin natin si Alex Dixon para kunin ang gamot at ipagamot niya ang iyong kamay. Sa tingin mo bibigay niya? Madilim na sinabi ni Mark Lewes, natatakot ako na kapag nakita niya akong ganito, matutuwa siya sa aking kasawian. Pagkasabi niyan, galit niyang sinipa si Renfeng sa tiyan. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nagalit at nagalit si Megan Lewes. Hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang kanyang sex appeal, ngunit sa huli, ang basurang ito na si Renfeng ay walang silbi at nagdulot ng pinsala sa kanya. Napilayan ang kamay ng kapatid niya. Nag-isip si Mark Lewes na may madilim na mukha sa loob ng ilang segundo at sinabing, paano nalaman ni Alex Dixon kung paano magpino ng gamot? Ang gamot sa espiritu sa kanyang mga kamay ay dapat matagpuan ng ibang tao. Siya ay naninirahan kasama ang makajos na doktor na si Show sa lahat ng ito, time. Baka ang gamot na binigay ng apo ni Godly Dr. Show. Puno ng kalokohan ang bibig nitong manloloko. Nabighani ang tanggang babaeng ito kay Alex Dixon. Siguradong hindi niya tayo papansinin. Kuya, matagal nang nakipag-away si Godly Dr. Show sa tatay ko. Hindi kanya gagamutin. Sabi ni Mark Lewes, ayos lang. Bumalik muna tayo sa Jinling at hinihiling kay Lola na hanapin ang Patriarch. Hilingin mo sa Patriarch na pilitin siyang gamutin ako. Binigyan ni Megan Lewes si Renfeng ng malamig na tingin. Anong gagawin natin sa tanggang ito? Hindi natin siya hahayaang makawala. Hehe, napilayan niya ang kamay ko. Gusto kong pagbayaran niya ang buhay niya. Si Mark Lewes ay nanunuya ng masama, yumuko, kumuha ng lubid ng abaka, at sinipa si Renfeng sa lupa. Tinapakan niya ang katawan ni Renfeng at itinali siya. Ang mga mata ni Renfeng ay puno ng takot. Malakas na sigaw niya, anong ginagawa mo? Hindi lang siya pinansin ni Mark Lewes, at itinali ng mahigpit si Renfeng. Tapos, tumayo siya at ngumisi, syempre papatayin na kita. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niya kay Megan Lewes, sindihin ang apoy at sunugin ang lugar na ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako dali. Sa sobrang takot ni Renfeng ay nanginginig ang buong katawan. Hindi niya akalain na magiging ganito kalupit at walang awa ang magkapatid na ito, talagang gustong sunugin ang bahay.
Bumunot ng posporo si Megan Lewis at ngumiti kay Ren Feng. Kuya Feng, kung hindi dahil sa pinalayas ka sa pamilya Ren, hindi sana kita tretuhin ng ganito. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at ikinawit ang posporo sa kurtina. Boom! Ang kurtina ng Tel-ang-Kotan ay agad na naiilawan, at ang apoy ay nag-alab ng matindi. Agad na kinuha ni Mark Lewis ang laban at sinira ang ebidensya. Si Megan Lewis ay napaatras ng 2 hakbang at nginisyon. Ren Feng, walang kinalaman sa amin ang pagkamatay mo. Aksidente ito. Ang mga alon ng init ay dumaloy patungo sa mukha ni Ren Feng. Natakot siya at nanghihinayang. Nagsisi siyang hindi nakikinig kay Alex Dixon. Nanginginig ang katawan ni Ren Feng. Malakas siyang sumigaw, "Huwag! Bitawan mo ako! Hindi ko kasama si Alex Dixon. Hindi mahalaga kung kakampi mo o hindi." Malungkot na sabi ni Mark Lewis, "Pinalayan mo ang kamay ko, kaya dapat kang mamatay." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis na madilim ang mukha. Tumalikod din si Megan Lewis at sinundan siya palabas. "Bumalik ka, huwag mo akong iwan." Nadurog ang puso ni Ren Feng at napasigaw siya. Hindi man lang lumingon ang magkapatid na Lewis family, lumabas na lang sila ng pinto at nilock ito sa likod nila. Kabanata 208. Ang nagngangalit na apoy ay tumagos sa mga kurtina, inihaw ang mukha ni Ren Feng sa matinding sakit. Umusok ang usok sa silid, nasinakal siya at walang tigil ang pag-ubo. "Tulong! Ubo! May dumating!" Sumigaw ng malakas si Ren Feng, sinusubukan ang kanyang makakaya na lumipat papunta sa pinto. Sa kasamaang palad, siya ay nakatali at nakalock ang pinto. Hindi siya makakagawa. Mabilis na dumaan ang apoy sa mga kurtina at nasunog sa mga istant ng bodega. Palaki ng palaki ang apoy. Nasusunog ang buhok at damit ni Ren Feng. Napasigaw siya at gumulong sa lupa ang apoy. Ito ang bodega sa ilalim ng lupa. Kahit anong sigaw niya, walang nakarinig sa kanya. Si Ren Feng ay desperadong humingi ng tulong, ngunit walang tumugon. Sa sandaling ito, napuno siya ng panghihinayang at puot. Nanghihinayang na siya ay may mga mata ngunit na bigong makakita, at napagkakamalang inisip na mabuting tao ang makamandag na babae. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil hindi niya pinakinggan ang mga salita ni Alex Dixon. May 2 siyang ingrate sa tabi niya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang lahat. Tuldok. Sa exposition hall, tumunog ang alarm sa buong hall. Ang mga tao ay parang baha na nagbukas ng isang dam, walang kabuluhang umaagos palabas. Pinoprotektahan ng kanilang bodyguard si Ren Jianjian at ang iba pa habang tumatakbo sila palabas para maiwasang matambo ng mga tao. Buti na lang at bihasa ang mga security guard sa expo, at mabilis nilang inilikas ang mga tao sa labas. Sa sandaling ito, nakasimangot si Ren Jianjian. Nasaan si Ren Feng? Agad na kinuha ni Renan ang kanyang telepono, ngunit naka-off ang telepono ni Ren Feng. Tumawag siya pabalik sa kanyang tahanan upang magtanong, ngunit hindi siya umuwi. Biglang naalala ng isang bodyguard, "Boss Ren, nakita ko ngayon si Young Master Feng na pumunta sa basement." Ano? Hindi pa lumalabas si Ren Feng. Nagulat si Ren Jianjian at biglang nagbago ang mukha niya. Mabilis na tinipo ni Renan ang kanyang mga tauhan at naghanda na hayaan silang sumugod sa basement upang iligtas ang mga tao. Gayunpaman, masyadong malakas ang apoy. Ang mga bodyguard ng Ren family ay mahiyain at walang lakas ng loob na humakbang pasulong. Alam ng lahat kung sumugod sila sa sunog sa oras na ito, maaari silang mawala ng buhay. Si Alex Dixon ay nakatayo sa gilid at malamig na pinag-cross ang kanyang mga braso. Nakita niya si Ren Feng na tumatakbo ngayon, at pumasok na siya sa basement. Gayunpaman, ang taong ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi na niya kailangang pansinin, lalo na't iligtas siya. 3 truck ng bumbero ang nakahilera at patuloy na nagsabog ng mga haligi ng tubig sa apoy. Nagmamadaling pumasok ang mga bumbero. Makalipas ang kalahating oras, isang bumbero na may dalang figure ang sumugod palabas sa bulwagan ng eksibisyon na umuusok habang humihinga ng malalim. Nang makita ni Ren Jianjian ang mga figure ng tao, nanginginig ang kanyang buong katawan at hindi sinasadyang sumigaw, "Ren Feng!" Inilagay ng bumbero ang tao sa lupa. Mabilis na lumapit si Renan at tumingkayad para tingnan ang kanyang hininga.
Tinaas niya ang ulo niya at sinabing, "Tay, galit pa rin si kuya." Namutla ang mukha ni Ren Jianjian. Saka lang siya napabuntong hininga at tumango. Buti na lang ayos na siya. Gaano man kalumpu si Renfeng, anak niya pa rin siya. Tumingin si Renan kay Renfeng at kumunot ang noo. Ngunit, ano lang yun? Nag-aapoy ang puso ni Ren Jianjian sa pagkabalisa. Tinulak niya ang bodyguard na nakahawak sa kanya at humakbang pasulong. Nakapikit ang mga mata ni Renfeng, nasunog ang kanyang buhok, at walang bahaging nawawala sa kanyang katawan. Nasunog at nasira ang kanyang buong mukha, at may ilang malalaking paltos dito. Hindi komportable si Ren Jianjian na tumingin dito. Kadalasan, pinakapahalagahan niya si Renfeng dahil kamukha niya si Renfeng. Siya ay may makapal na kilay at malalaking mata, at siya ay mukhang isang henyo. Ngunit ngayon, ang mukha ni Renfeng ay nasunog at pumangit, at siya ay nagmukhang multo. Not to mention working in the company in the future, kahit lumabas siya para makipagkita sa mga kliyente, matatakot ang mga kliyente niya. Nabalisa si Ren Jianjian at mabilis na bumangon para makaawa kay Alex Dixon. "Master Dixon, pakiligtas ang anak ko. Ituturing ka ng buong Ren family bilang benefactor nila." Kumunot ang noo ni Alex Dixon at nag-isip sandali. May iligtas nga niya ang kanyang anak mula sa mga paso ng ganitong antas. Pero, ayaw niyang iligtas si Renfeng. Isang hamak na mayabang magsalita, walang galang sa kanya, at nakipagsabwatan pa sa magkapatid na Lewes family para saktan siya. Bakit siya kaawaan? Habang nag-iisip pa lang si Alex Dixon, biglang tumunog ang matalim na sigaw ng isang babae. "Renfeng!" Tumangala si Alex Dixon at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na natatakpan ng mga branded na produkto at nagniningning na mga alahas na tumatakbo pababa mula sa isang BMW 7 Series na kotse. Puno ng gulat ang mukha niya habang nakadagan. Ang babaeng ito ay natisod sa gilid ni Renfeng. Nang makita niya ang kaawa-awang kalagayan nito ay agad siyang napasigaw. "Fenger, paano naging ganito?" Nagmamadaling sinabi ni Renan, ikalawang ina, nasunog ang mukha ni Renfeng ng apoy. Nakikiusap si tatay kay Master Dixon na gamutin ang kanyang mga sugat. Tumayo ang babae at biglang sinampal ang mukha ni Renan. Galit na sambat niya, "Kung hindi mo nabantayan mabuti ang kapatid mo, paano naging ganito si Fenger?" Lumitaw ang 5 marka ng daliri sa kaliwang pisngi ni Renan. Awkward siyang tumayo doon. "Stop right now. Gusto mo pa bang ipahiya ang Ren family?" Sumigaw si Ren Jianjian sa malalim na boses, "It's all because you are too spoiled." Tahimik na tumakas si Renfeng. Ikaw din ang nang-spoil sa kanya ngayon. Nang magsalita si Ren Jianjian, bagamat puno ng hinanakit ang mukha ng babae, hindi na siya naglakas loob na atakihin pa si Renan. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang sumulyap kay Alex Dixon at galit na sinabi, "Isang batang dilaw ang buhok, at gusto mo pa rin siyang tretuhin na karapat-dapat siya kay Renfeng." Sa sobrang takot ni Ren Jianjian ay namamanhid ang kanyang anit. Agad siyang sumigaw, humihingi ka agad ng tawad kay Master Dixon. Kung maglalakas loob kang hindi respetuhin muli si Master Dixon, umalis ka na rito. Gusto mo humingi ako ng tawad sa kanya? Ren Jianjian, kinukuha mo ba ang buhay ng anak mo bilang isang laro ng bata? Buhay ng anak ko ang nakataya ngayon. Paano ko hahayaan ang ganyang tao na gamutin ang sakit ng anak ko? Ang babae ay parang baliw na leon habang sinisigawan si Ren Jianjian, "Kahit ano paman, kailangan kong hanapin ang pinakamahusay na doktor." Kumunot ang noo ni Renan at sinabing, "Ang galing ni Master Dixon sa medisina. Siya ang pinakamahusay na doktor na nakita ko." Tumalon ang babae at itinuro ang ilong nito at sinimangutan, "Shut up. Gusto mong patayin ang kapatid mo para manahin mo ang negosyo ng pamilya ng Ren family. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Siguradong nakipagsabwatan ka sa dilaw na buhok na doktor na ito." Tumahimik ka. Galit na galit si Ren Jianjian kaya nagalit siya. Sinampal niya ng malakas ang mukha ng babae. "Kung hindi ka humingi ng tawad kay Master Dixon, umalis ka sa bahay ko." Sinampal ang babae, pero hindi lang siya tumigil, napaluha pa siya. Inihagis niya ang sarili kay Ren Jianjian at sinimulan nitong bugbugin. "Fine. Why don't you just knock us both to death?
Alam kong hindi mo magustuhan si Fenger, at hindi siya papayagan ng kumpanya na pamahalaan ito. You don't have this sun in your eyes. Si Ren Jianjian ay kinagat pa niya ng 2 beses. Wala siyang magawa. Awkward na sinabi ni Renan kay Alex Dixon, paumanhin, Master Dixon. Pangalawang ina ko ito. Kadalasan. Medyo mabangis siya. Humihingi ako ng paumanhin sa kanya sa ngalan ng pamilya Ren. Pasensya na talaga. Wala lang. Hindi ako sure na gamutin ang mga sugat ni Ren Feng, malinaw na sabi ni Alex Dixon. Alam niyang asawa ito ni Ren Jianjian. Hindi naman big deal na sabihing mabangis ang babaeng ito. Siya ay ganap na isang baliw. Gayunpaman, kumpara sa kanyang biyenang si Helena, ang splash ng babaeng ito ay medyo mababa pa rin. Kung si Helena, matagal na siyang gamulong sa sahig. Tara na, sabi ni Alex Dixon kay Chen Xiaojiao, na natigilan, at tumalikod para umalis. Nahulaan din ni Renan na hindi makikialam si Alex Dixon. Mabilis niyang sinabi, naabala ko si Master Dixon. Hayaan mo akong magmaneho sa iyo. Hamarang si Chen Xiaojiao sa kanyang harapan at sinabing, hindi na kailangang magmaneho. Ako ang magdadrive kay Kuya Alex. Dapat mong bantayan ang iyong pangalawang ina. Kung hindi, kakamutin niya ang mukha ng iyong ama. Si Ren Jianjian ay isang mabangis at ambisyosong tao, ngunit siya ay binugbog ng tusong ito hanggang sa wala na siyang lakas para lumaban. May ilang bakas pa nga ng dugo sa mukha niya, and he was blocked in a sorry state. Lalong naging matapang ang babae habang lumalaban. Napakamot siya ng paulit-ulit, at napasigaw pa siya, ang buhay ng anak ko ay mahalaga. Hindi ko hahayaang tretuhin siya ng dilaw na buhok na kwek-kwek na ito kahit mamatay ako. Hinarang ni Ren Jianjian ang kanyang mukha habang umuungal, tama na. Si Master Dixon ay isang sikat na doktor, ano ang alam mo? Abangan ang susunod na kabanata.